Mapagpalang hapon mga ka-agri. Ngayong hapon magbibigay na naman ako ng isang ideya at kaalaman na pinagkaloob sa atin ng Amang Diyos. At sa hapon na to mga ka-agri, sasagot tayo ng katanungan. Kaya yari nga lang pala ng ulan mga ka-agri. Ayan, kaya kung makikita nyo ganyan yung dahon ng sili. Basta hapon na mga ka-agri, tas na ulanan, ganyan talaga itsura niya. So ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon mga ka-agri, yung dalawang katanungan nitong dalawang ka-agri natin. Ayan. Unahin natin tong isa. Pero bago yan, ipakita ko muna yung sili ko mga ka-agri, yung pinatasan natin nung nakaraan. Ayan o. Yung lalaki na naman ng bunga mga ka-agri. Oh. Mas malaki pa sa may hinlalaki ko. Lalo na yun o. Ayan. Sa isang araw magpipitas tayo mga ka-agri. Bali bukas, tapos sa isang araw pitas na. Ayan. So ang katanungan ng isang ka-agri natin, ang sabi dito, Idol, meron akong sili. Siling Taiwan, sabi niya. Napansin niya raw, isa-isang naglalanta ang buong puno. So na-imagine ko na mga ka-agri kung ano yung nangyari sa sili niya. May bunga na sila, sayang lang binubunot ko agad, sabi niya mga ka-agri. Baka kasi mahawa yung iba. So ang tanong niya mga ka-agri kung ano yung dahilan, bakit naglalanta yung sili niya, nang sa tingin niya naman walang dahilan. Isa-isa daw naglalanta. So ka-agri, at sa mga naka-experience na, nakaka-experience dito ngayon at sa naka-experience na, ang dahilan niyan mga ka-agri ay dalawa ang nagiging dahilan niyan. Bali tatlo. Unang-unang dahilan niyan mga ka-agri ay yung nematodes. Bakit nematodes mga ka-agri? Kasi nga kapag nematodes mga ka-agri, kasi may ibang dahilan nga yan. Unang-unang dahilan ay nematodes. Kapag ang sili mo ay namumunga na katulad nga sa'yo, yung ugat niyan mga ka-agri ay tumataba na. Kapag kasi yung sili natin ay maliit pa, halimbawa ay isang buwan pa lang siya, ayan, isang buwan, ganito yung grass cutter ko yata, tinamaan ko ng grass cutter mga ka-agri. Pero eto, halimbawa natin yung maliit pa siyang sili, isa nga lang to, pag maliit pa yung sili natin, isang buwan, mapayat pa yung puno niyan. O baka wala pang isang buwan, sabihin na lang natin na kapag 2 weeks pa lang, ganyan, maliit pa yung puno niya. So yung ugat niyan mga ka-agri, sobrang papayat pa. Ngayon mga ka-agri, yung ugat na yon sobrang payat, hindi pa ngayon siya nagkaka-nematodes, kaya naman hindi pa siya naglalanta. Yan. Ngayon kapag lumaki na yung tanim natin katulad ng ganito, kung may nematodes, pag mataba na yung puno niyan, mataba na rin mga ka-agri yung ugat niyan. At dahil mataba yung ugat niyan, pwede na siya ngayon na itlogan ng nematodes para doon magparami yung nematodes mga ka-agri sa may ugat niyan. Kaya naman naglalanta siya. Minsan ang mangyayari pa nga diyan mga ka-agri, maglalanta siya sa pagka pupuntahan niyo ng magang-maga ay sariwang-sariwa siya. Kumbaga wala siyang, parang walang nangyayari, parang walang sakit. Pero pag pinuntahan nyo, pagka medyo mainit na, lantang-lanta na siya, lanta, ganun. Tapos sa hapon, gaganda ulit, kinaumagahan, pagka uminit, lanta na naman. Yun ang isang sign ng nematodes mga ka-agri kapag ganun siya. So yung nematodes nga na yun, umitlog doon, kapag lumaki na yung tanim natin, nematodes na yun. Kasi nga, kayang-kaya ng itlogan o pwede nang magbahay yung nematodes dun sa may puno natin, sa ugat, sa mismong ugat mga ka-agri. So sisirain yun ng nematodes hanggang sa pag nabulok yung ugat, tuluyan na siyang mamamatay mga ka-agri. Pero habang itlog pa lang siya o maliliit pa yung konti pa yung nematodes, ganun muna ang mangyayari, lanta sa umaga, maganda sa umaga at gabi. Tapos pag mainit, lanta, nematodes pag ganyan mga ka-agri. So ano nga yung solusyon pag nematodes? Magdilig kayo mga ka-agri ng nematicide. Halimbawa na lang ay yung diafuran mga ka-agri, yung mga granular insecticide, yung mga kulay blue,
parang bato siya na kulay blue. Tutunawin natin siya, tapos itidilig natin siya rito. Halimbawa na lang yung dinidilig ko rin na isa, yung lead force mga ka-agri. Tatandaan nyo sana yung mga sinasabi ko, mga pang nematodes yan. At meron din naman na fungicide na pang nematodes, yung thiophenate methyl o yung Topsin mga ka-agri. Fungicide siya, pero kung babasahin yung mabuti, nematicides, tapos miticide siya, pang mites at pang nematodes. Pwede rin siyang idilig dito. Pero pinakamabisa pag nematodes, diafuran at yung lead force, yung mga carbofuran mga ka-agri ang AI niya. So proceed tayo mga ka-agri sa pangalawang dahilan kung bakit naglalantay yung sili natin, ay yung ano tawag dito, yung blight. Ano tawag dito, yung bacterial wilt mga ka-agri. Bacterial wilt o yung Fusarium wilt na tinatawag. Ano naman yun mga ka-agri? Yung Fusarium wilt, pagka naglanta siya, tuloy-tuloy na yan. Yung 2 weeks pa lang, yung katatanim pa lang, di ba kanina pagka nematodes, hindi pa tinatamaan pag 2 weeks pa lang mga ka-agri. Kapag ka, kuwan naman siya, kapag yung bacterial wilt o Fusarium wilt, kahit maliliit pa lang, walang pinipili yun mga ka-agri. Maliliit, malalaki, tinatamaan niya. So, pag tinamaan ng ganon, lanta sa umaga, maghapon yun mga ka-agri, at hindi na siya na talaga nagre-recover. Hindi katulad ng nematodes na lumalago pa siya tapos maglalanta sa tanghali. So yung nematodes na nakukuha nyo, nakokontrol o gumagaling pa yung halaman. Pero yung Fusarium wilt at bacterial wilt mga ka-agri ay hindi na. Pagka tinamaan ka ng bacterial wilt at naglanta na itanim mo, patay na talaga yun mga ka-agri. Yun yung pagkakaiba nila. So ano naman ang mga ka-agri, ang lunas kapag ka bacterial wilt o Fusarium wilt? Magdidilig kayo ngayon ng fungicide mga ka-agri. Una, diligan nyo muna siya ng score. Kung para sigurado kayo mga ka-agri, yung score saka yung ano tawag dito, yung diafuran at yung lead force, pagsamahin nyo na. Tunawin nyo na lead force, tapos yung score 5 ml mga ka-agri sa 16 liters, 5 ml na score sa 16 liters na tubig. Ididilig nyo lang siya rito. Bali, papatakan nyo lang naman siya hanggang dito, yan. Para mga ka-agri, kung may nematodes man dyan, papatayin nyo na ng lead force o ng diafuran. Tapos kung yung kwan siya, bacterial o Fusarium wilt, kaya-kaya na rin siyang ayusin ng score. Yun mga ka-agri. Yung fungicide na yun mga ka-agri ang mabisa para doon. So ang ikatlo mga ka-agri, ang ikatlong dahilan, kaya tatlo ka ako yan, ay yung langgam. Baka naman langgam mga ka-agri. Kasi ang langgam pag namahay dyan mga ka-agri, kinakain din niya yung puno. Ayan o, yung puno dyan, papatayin niya yan. Sa una akala mo naka-connect siya, pero wala na pala yung balat niyan. Kinain na nila, pinalibutan na nila. So ang nakakonect na lang dyan, yung matigas, yung nasa gitna. Lahat ng balat niya dito, kinain na nila. Kaya naman naglanta siya. Ganun. So pag maliit pa, nagre-recover yon. Pero pagka malaki na, hindi na talaga siya nagre-recover mga ka-agri. Lalo pag marami ng bunga, namamatay na yon. So syempre pag langgam mga ka-agri, insecticide. Yun nga, kaya na rin siyang patayin ng tinunaw na diafuran, mga kwan. Kasi insecticide nga yun mga ka-agri. Pero kung langgam, diligan nyo na lang siya ng Brodan o yung may hina lang na insecticide. Kayang-kaya ng patayin. Langgam lang naman yan mga ka-agri. So sana naunawaan nyo mga ka-agri yung paliwanag ko tungkol dun sa isang katanungan natin na tungkol sa katanungan ni ka-agri. So may isa pa tayong katanungan mga ka-agri. Ay eto. Ang sabi niya rito, Sir, yung sultan ko naglalagas pa rin ng dahon. Sa kapansin ko, yung ibang puno walang balat, tuyo na. Buhay pa naman. Mag 40 days na yung sultan ko, sabi niya. Mamatay kaya o makaka-recover pa? So ang sagot ko dyan mga ka-agri, pag nabalatan na yan, hindi na yan magre-recover. Nabubuhay na lang yan mga ka-agri dahil nga pag makulimlim. So lalo na pagka medyo bata pa, kaya niya pa kasing sustentuhan kahit papaano yung ano tawag dito, yung sakit
yung sustansya na ibinibigay niya sa taas, dito sa taas na to, kayang-kaya niya pang sustentuhan mga ka-agri. Pero pagka medyo lumaki-laki na, mamamatay din yan. Basta nabalatan na rito mga ka-agri, ito, pag nabalatan na yan, mamamatay na yan. Maliban lang mga ka-agri kapag may natirang konti, kahit na manipis lang siyang ganyan, halimbawa nabalatan na yung palibot, tapos may manipis pang nakadugtong na ganyan, magre-recover yan mga ka-agri, lalo na kapag naapulan mo na kung ano yung dahilan ng pagkatanggal niya, yung pagbabalat ng puno. So magre-recover pa yan kahit na ganyan, yung basta mayroong nakadugtong. Pero pag paikot talaga mga ka-agri na yung kumbaga yung matigas na lang, o yung pamayor niya na lang yung natira, yung matigas dito, wala na yung balat, tuloy-tuloy na yan mga ka-agri, mamamatay yan, mamamatay na talaga yan. Pero kung isa-isa pa lang naman mga ka-agri, ganito ang gawin mo. At sasabihin ko muna pala mga ka-agri kung ano yung dahilan kung bakit ganyan yung sili mo sa sultan. Tara sa sultan mga ka-agri, doon tayo sa sultan. Tignan nyo mga ka-agri, ayan o, magpipitas tayo sa isang araw. Ay, yung sili ko. Oh. Medyo, yan sinasabi ko, medyo kumakandila na siya, pero hindi pa, siguro sa isang araw pa para mas matigas siya. So konting bunga lang, matimbang na siya. Ganun tayo magpitas mga ka-agri. Huwag tayo mag-apura sa may kon natin, sa pag-aani. Ayun o, dami. Tingnan nyo mga ka-agri yung bunga niya. Oh. Saka ang tataba, grabe. 2 daliri ko mga ka-agri yung taba niya. Ayun o. So ito yung sultan mga ka-agri. Ito. So ngayon mga ka-agri, ipapaliwanag ko kung ano yung dahilan kung bakit ba yung paikot niyan ay nalalagas. Ang dahilan talaga niyan mga ka-agri ay southern blight. Ano ba yung southern blight mga ka-agri? Hindi mo lang napansin diyan, pero siguro madamo yung dito sa puno mo. Hindi mo lang napansin mga ka-agri, pag hinawakan mo na rito, aluoy na siya dito sa may lugar. Kadalasan ganyan siya kalaki mga ka-agri, kataas dito hanggang dito. Yan. Naluluoy siya mga ka-agri, yung ano tawag dito, yung basta maluluoy siya pagka hinawakan natin. At ang sinasabi ko nga lang pala dito mga ka-agri, base lang sa experience ko. Disclaimer lang mga ka-agri, lahat ng sagot ko rito, kahit yung una nating sinagot na tanong, ay base lang yon sa experience ko. Pero hindi naman tayo eksperto. Experience ko lang mga ka-agri, at sinishare ko sa inyo kung paano ko yon na re-resolve. So yun nga, para siyang luoy siya rito, parang pag hinawakan mo ganyan, mamasa-masa na kasi yun mga ka-agri, magbabasa-basa yan dyan sa may paikot niya. So minsan nga mga ka-agri, ang nangyayari pa dyan, magkakaroon siya ng parang parang ulap mga ka-agri, yung para siyang bulak dito, parang amag, parang bulak. At pagka yung parang amag na ay parang bulak na yun mga ka-agri, hindi mo pa na tuloy-tuloy yung ulan, pero alam mo, eto tuloy-tuloy pa rin, bayabong pa rin siya kasi nga umuulan mga ka-agri, hindi siya maglalanta. Pero pag mainit, maglalanta siya syempre dahil wala nang balat dito. So yun, para siyang bulak. Pagka tumagal yun mga ka-agri, parang na siyang mayroong bukol-bukol na maliit na amag siya, na maliliit lang mga ka-agri na brown, tapos parang ganito yung itsura niya mga ka-agri. Minsan magkakaganyan pa yan. So dahil nga yun ang sakit na southern blight mga ka-agri. So nakukuha yon dahil sa may land preparation mga ka-agri. Minsan yung lupa natin meron ng ganon. Tapos sa land preparation natin, halimbawa pinarotor mo yung lupa mo, maaring pinarotor mo yung lupa mo mga ka-agri na sariwa yung damo. Saka mo siya tinakpan ngayon ng plastic. So ang nangyari, nagkaroon ng moisture sa loob na uminit, tapos parang naging kabute mga ka-agri. Yung amag kasi na yun, nagiging kabute yun mga ka-agri pag tuloy-tuloy yung kulob. So ganon, nagkaka southern blight. Yung mga damo na kinuha natin dyan na pinarotor, na naging syempre may moisture, tapos natakpan pa na mainit, tapos yun nga,
magkakaroon siya ng amag. So nadamay ngayon yung puno ng sili mo. Maaaring ganun mga ka-agri. Yun yung dahilan. Pero nga yun nga, mamamatay na yan pagka paikot yung kuwan. Pero ganito mga ka-agri, kapag yung isa pa lang naman o madalang pa, kayang-kaya pa natin yung solusyonan kaysa naman lahat mamamatay, di ba? Solusyonan na natin. Ang solusyon dyan mga ka-agri, magdilig ka ng difenoconazole o yung score nga rin mga ka-agri. Ang score mga ka-agri, kaya hindi ako nawalan ng score dahil napakarami talagang lunas niyan. So didiligan mo siya ng score mga ka-agri, 5 ml sa 16 liters na tubig. So hindi naman sprayan lang mga ka-agri, spray mo lang siya, lagyan mo siya ng nozzle para pagka ginanon mo siya rito, may isprayhan mo yung puno niyang ganyan, tapos para tumulo siya. So ginagarantiyahan ko mga ka-agri dahil yan ay na-experience ko na talaga. Didiligan mo lang siya ng score na ganyan. Tapos pag umaraw yan mga ka-agri, di ba pag diniligan mo ka-agri tapos naulanan, ulitin mo ulit ng score. So ang score naman ka-agri ay 250 ml. So napakatipid lang nun. Kaya wag ka nang manghinayang, lalo na ang mahal ng sultan ngayon. Tapos lalo na kung maganda pa yung sultan mo, wag ka nang manghinayang, bili ka na nun. Ang presyo yata nun ay 870 o 850 mga ka-agri yung bili ko dun. So bili ka nun, diligan mo siya ng score. Yan, wag mo pabayaan ka-agri yung sultan mo dahil napakamahal niyan ngayon. So yun ka-agri, sana naunawaan nyo yung paliwanag ko. At yun nga, inuulit ko, hindi ako eksperto hindi ako technician mga ka-agri. So ang paliwanag ko lang sa inyo ay base lang sa experience ko at sa na-experience ko. Na-experience ko kasi yon, kaya ako alam kung paano siya i-cure. So ayan yung sili natin mga ka-agri. Ito naman yung sultan. Sana nga malapit na tayo makapagpitas mga ka-agri, para naman sa ganun kumita naman tayo mga ka-agri. Ayan. Excited talaga akong magpitas dito sa sultan mga ka-agri dahil alam nyo naman ang sultan ngayon ay ginto. Ayan o. Ayan mga ka-agri yung sultan natin. Marami siyang bungang maliliit no? So yun lang mga ka-agri, maraming salamat. Sana nasagot ko mga ka-agri ng maayos yung katanungan ninyo. At sa susunod nga pala mga ka-agri, meron akong isang katanungan na hindi ko na screenshot. So sa susunod na video ko na lang yun mga ka-agri na sasagutin. At subukan nyo nga pala mga ka-agri, subukan yung sa dalawang nagtanong na to, subukan mo mga ka-agri yung mga nirekomenda ko sa inyo para tumigil na yung sakit na yan. Lalong-lalo na doon sa una, yung binubunot pa, wag mo nang bunutin mga ka-agri, yung sili mong Taiwan. Kasi pag binubunot mo yan, habang naglalakad kang ganyan, pag nasa gitna ka, ayan, halimbawa pag nasa gitna ka, habang naglalakad kang ganun, may pumapatak-patak yan, lalo pa siyang nakakahawa. So, ang gawin mo, yung namatay na yun, tigmakin mo na lang siya, medyo tigmakin mo siya ng dilig para mamatay talaga yung nematodes dyan. Pero palagay ko mga ka-agri, ang sakit niyan ay nematodes, hindi yan bacterial wilt. Meron pa nga mga ka-agri sa bacterial wilt, binubunot nilang ganun para tapos ibababad nila, tapos makikita nila kung meron siyang parang lapot-lapot, malapot-lapot siya mga ka-agri. Yun, malalaman nila kung bacterial wilt. Pero sa tingin ko mga ka-agri, parang na-imagine ko na nga yung sayo. Nematodes yan. Nematodes talaga ang sakit ng sayo. So yun lang mga ka-agri. So kauwi lang natin mga ka-agri, galing ng nagtimbang tayo ng ano tawag dito, yung pakwan. Kaya wala tayong nagawa rito ngayon ka-agri, mga ka-agri, sa may farm natin. Ngayon lang ako nakauwi. So pero umulan pa, kaya hindi ako kaagad nakapunta rito. So maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe at sa mga nag-share. May pa isa-isang nag-share mga ka-agri, at nagpapasalamat ako sa may nag-share na yon. So ayun lang mga ka-agri, sa susunod na vlog na lang ulit sa may isang katanungan. Kung meron pang isang katanungan mga ka-agri, sasagutin natin yon. Bali pagsasabay na natin yung dalawa kasi medyo busy nga ako, minsan hindi ako nakakasagot.
So pasensya na kayo mga ka-agri. So maraming salamat.